Good afternoon mga ka-livestock. Welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. Please don't forget also to visit my Facebook page mga livestock, chardsirip.nukni. Marami din akong mga pinupost doon. Sa Happy New Year sa ating lahat ng mga nag-aalaga ng baboy tsaka iba't ibang klaseng hayop, mapamanok man yan, baka, kambing at iba pa. Mga ka-livestock, yun nga, backyard lang tayo kaya kakaunti lang yung alaga natin. And of course, ang kagandahan na happy tayo sa ginagawa natin. Yan lang yung pinaka-importante mga ka-livestock. Hindi naman tayo nag-wish dito na asinso tayo dito. At huwag lang natin kakalimutan na sa livestock farming, kailangan talaga natin dito ng sipag talaga sa tiyaga. At i-convert na rin natin yan. Kailangan mahaba yung patience natin dito. Yung virtue talaga natin dito is patience. Walang shortcut dito sa livestock farming. Kailangan dumadaan sa tamang panahon. Yun yung kailangan natin tandaan. Walang shortcut. Hindi tayo pwedeng magmamadali dito. Sasabayan sa edad, sa kanilang edad yung growth nila. And of course, speaking of growth, kailangan maganda talaga yung lahi natin at the same time maganda yung feeding management natin na gagawin. Huwag nating titipirin mga ka-livestock. Yan lang yung mga sikreto dito sa farming. And sa ganon, ma-achieve natin yung target weight o kaya yung growth potential na karakteristik ng mga alagang baboy natin. Kaya kailangan natin dito ng patience. And of course mga ka-livestock, speaking of management, kailangan magandang management yung gagawin natin dito. Kung baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy, kailangan magsaliksik kayo, magtanong-tanong o kaya magpa-assist sa mga technician. Marami naman dyan nag-iikot-ikot, mga technician ng feeds, para mag-guide kayo, ma-guide kayo ng gusto kung anong dapat gawin. Kasi sa pagbababoy, hindi talaga biro ito. Malaking gastos, kaya hindi natin pwedeng i-take for granted ito. And of course, pag-usapan natin ngayon mga ka-livestock yung growing stage ng isang bagong walay na biik. Patungo na yan sila sa growing stage. Napaka-crucial talaga ang stage na ito, yung bagong walay, dahil dyan papasok yung mga iba't ibang klaseng sakit. Number 1 dyan yung piglet diarrhea na yan, kasi nag-a-adjust pa sila, naninibago dahil iniwalay na sila sa kanilang mama. And of course sa backyard, kagaya ko, biik yung kinukuha natin papunta sa growing pen. Unlike sa mga malalaking farm, yung mama yung i-pull out nila sa paruwing pen at ilipat nila sa gestating area nila. Sa atin maliit lang yung kulungan natin, kaya practice natin biik yung iwalay natin. Kaya syempre mag-iingay yan, maghanap ng kanilang mama, at doon na magkaka-stress na sila, yun, hihina yung resistensya, doon na papasok yung sakit, yung lalagnatin na sila, magkakadayariya dahil humina ang kanilang digestion. Of course, normal talaga itong mga livestock sa bagong walay na biik, kaya huwag lang muna tayong magpanik. Alalay lang muna tayo sa
marami namang mga antibiotic sa mga agribit na pwede nating i-administer sa kanila. Pwedeng water soluble, pwedeng intramuscular injection, o kaya yung mga tinatawag na panturok na yan. And of course, mas maganda yung intramuscular injection dahil may mga broad spectrum antibiotic na long lasting ang yung effect, pang matagalan. Kaya preferred ko intramuscular injection. Kasi pag water soluble, hindi yan iinom ng tubig pag may halong gamot o kaya antibacterial na gamot, dahil iba sa kanilang panglasa yan. Kaya mas maganda yung intramuscular injection. Pwede kayong magpa-assist sa mga binabanggit ko nga na technician ng PIDS kung ano ang nararapat na gamot sa mga nararamdaman ng mga biik nyo, sa nakita nyo. At ganun lang. Tapos yung feeding guide, sundan lang natin. Nakalista naman yan sa mga sako ng feeds sa iba't ibang feed company. Mapabimig man yan, mapa-pigrulac man yan, mapa-ultrapack. Nandun yan, nandoon mga ka-livestock. Nandun yung feeding guide nila. Sundan lang natin. Pero sa akin, ito, pag bagong walay, wheat feeding talaga ako mga ka-livestock, kasi yung wheat feeding nakakatulong din sa mabilis ang digestion ng feeds, tsaka conversion into energy, tsaka magdadala sa kanila ng mabilis na paglaki. Kailangan lang talaga healthy talaga yung mga alaga natin mga ka-livestock. Yun lang naman ang importante sa farming. Nandyan na sa market yung mga magagandang feeds. Ang kailangan lang natin na yung health ng mga alaga natin, na ma-maintain natin yun, nang sa ganun ganado silang kumain at mabilis ang kanilang paglaki. And of course, gagawin din natin na laging malinis yung kulungan nila. At i-program din natin na paliguan sila araw-araw. Depende sa panahon. Pag tag-init, kailangan magpaligo talaga sa umaga at saka hapon kung malaki na yung mga alagang baboy natin. At kung biik pa lang, kailangan may araw bago sila paliguan. Huwag na munang paliguan sa hapon kasi iba na naman yung temperatura sa bandang hapon. At ito po yung 35 days old na natin mula pagwalay, yung patiners natin. At ito, sa awa ng Diyos, maganda naman yung kanilang health tsaka yung growth nila. Ayun nga, yung sa kabilang pin na pinakita ko, yun yung mga bagong walay ko. At inuumpisahan na rin natin na i-grow out sila. At hopefully mga ka-livestock, hindi na masyadong bababa ang price ng baboy. Goods na itong price ngayon, 190 up. Napaka goods na yan. May kita na tayo dyan. May kita na mga ka-livestock. At may nakatagpo ako kanina, isang kaibigan na nag-offer siya na nag-finance din pala siya ng mga feeds sa iba't ibang backyard grower. So napakagandang opportunity yung binabanggit niya, kasi nga dito kailangan hindi tayo makapos sa budget dito. Yun nga, napakaganda yung offer niya dahil hindi masyadong malaki yung patong niya per sako sa feed. So it's a good opportunity mga ka-livestock. Happy tayo na na-meet natin ang tao na yun. So isang kumbaga nabuhayan tayo at nagpursige tayo na mag-alaga, kasi goods na yun. Kasi dito kailangan malaki talagang puhunan dito. So ayos na rin yun na may masandalan tayo sa pagdating sa feeds ng mga alaga natin.
At yun lang, kailangan tutok talaga tayo dito. Huwag natin pababayaan ito. Kasi very crucial ang growing stage ng mga alaga natin. And of course, nagbibigay din ito ng kasiyahan sa atin, lalong-lalo na sa daily activities natin mga ka-livestock, na kumbaga para magprosige tayo na kung ano na naman yung susunod na step next year o kaya in the next following year. So dito magandang pagmasdan yung mga alaga natin, lalong-lalo na nasa yard lang natin, at kailangan lang natin gawin dito yung dumi nila, i-manage talaga natin ang gusto nang sa ganun hindi tayo makusyon sa mga kapitbahay natin. Kailangan responsible tayo in terms of cleanliness sa mga waste ng mga alaga natin. That's all mga livestock. I hope maganda din ang growth ng mga alaga nyo. That's all and good day.